Sa boxing, ready to rumble na si WBO at IBF Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire para sa kanyang title clash kontra Japanese toughie Toshiaki Nishioka sa linggo. Sa kanila pong roundtable discussion sa harap ng mga media men kanina, kapwa nangako na matinding giyera ang dalawang protagonist sa kanilang salpukan na mangyayari sa Home Depot Center sa Carson City, California. May karagdagang ulat si veteran sports columnist Flor Perez. Ng 10 rounds kay Toshiaki Nishioka. Ito ang fearless forecast ng mayorya ng mga Filipino boxing observers na aming nakausap. Ayon kay Sports Radio anchorman Renato Lirio, magiging mabigat para kay Nishioka ang matagal na inactivity. Sa edad na 36, naniniwala si Lirio na malaki ang posibilidad na indahin ng Japanese challenger ang ring rust laban kay Donaire na galing sa 36 rounds sa kanyang last 3 fights. Matibay din niya si Toshiaki Nishioka, in fact. Yung sa prognosis niya, isa yung knockout loss niya, bagito pa siya second fight niya. Sa kababae niya, si Nakamura. Sabi ko taga sa panahon hindi medyo yung biglang sigat tapos biglang wala na up sa nader, pinaghirapan niya at hinog na hinog habang tumatagal na lalo sumasarap kumbaga sa isang advertisement ng alak na napakagaling ito siya Nishioka ngayon. Ito si Nishioka, lumalaban to, sumasalubong ito. Kaya, in-explain ko, isa sa kanila mananakaw. I think Nonito would win by a knockout between round 7 to 10. Sa panig naman ni PTV Sports resident boxing analyst Attorney Ed Tolentino, hindi siya magugulat kung sa earlier rounds pa lamang ay lumabas na ang pagsik ni Donaire. Ito'y dahil akmang-akmaan niya para kay Donaire ang estilo ni Nishioka na sugod ng sugod at mahilig pumasok. Pagtataya pa ni Atty. Ed, kapag naging mapusok si Nishioka, ay mas lalo itong malalagay sa peligro dahil mas lumalabas niya ang galing ni Donaire kapag brawler ang kalaban. I believe that he can stop Nishioka within 10 rounds. Brace yourself also for a possible early ending pagkat ipinihiwatig na ni Donaire Jr. na maaaring ambusin niya si Nishioka early in the fight dahil nga inactive for 1 year itong hapon. But I see this fight being more of a match kasi malaki ang respeto ng dalawang boxing heroes sa isa't isa. Both men are powerful with their left hand. Pero I see Donaire having better moves, better lateral movement, better ring smarts kumpara dito kay Nishioka. Nishioka's weakness, in my opinion, kapag in-fighting, masyadong reckless siya at masyadong bukas ang kanyang depensa. So I think Donaire overall is a better fighter and I think we'll see the vintage Filipino Flash in this fight against the speaking Nishioka. Okay. Sa ngayon ay masyado ng malaki ang bentahe ni Donaire sa odds betting dahil sa 50 mamumusta sa US bookies, 4 lamang ang kumakampi kay Nishioka. Ang WBO at IBF Super Bantamweight Championship ni Donaire at Nishioka ay gaganapin sa Home Depot Center sa Carson City, California sa linggo. Para sa PTV Sports, Flor Perez, Telebisyon ng Bayan.